Welcome po sa Ode Alteram Partem. Let us hear the other side. Salamat po sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo sa isa na namang araw na pag-live. So, Kamusta po? Hindi pa ako nakapag-live siguro, siguro 2 days yun. So, naging busy rito. At talaga naman isa sa pinagpapasalamat ko talaga sa kapatid ko, kay Sheila. Salamat sa financial assistance. Talagang malaking tulong yan. Parang pang-dugtong buhay na rin. Talagang naging pabigat pa ako dyan sa inyo. Wala akong magawa dahil talaga sa Pilipinas, ang kasabihan talaga na impunity, abay, totoo po. Grabe talaga. Isang malungkot talaga na realidad sa Pilipinas. Pag isa kang mahirap, halos wala ka ng halos tatanggalan ka na ng buhay. Papatayin talagang espiritu sa loob mo. Ganun ho talaga yung galawan dito. Hindi na mahalaga rito yung yung sinasabing uniforme. Wala ho na hong ang baba na ho ng Grabe. Gaya nga doon sa napanood kong pelikula or sequel noong late 80s and early 90s. Yung sabi nga ng isang German officer, kill the spirit. Kasi nga inutusan niya yung isang opisyal niya doon, yung junior ranking officer, na sunugin pati yung mga arts, mga statue, pati yung mga ng simbahan. Talagang winawasak, sinisira nila. Hindi kontento yung isang junior ranking officer kasi nga gera na, panalo na sila, nakuha na nila yung isang lugar . Ang sabi ng isang senior officer, wasakin lahat. Tapos sinabihan niya kanyang junior officer, ranking officer, na kill the spirit. Pati yung kultura. So ganon ho katindi rito sa Pilipinas. Talaga ho yung masabi ko talaga, yung galaw ng dragon, papatayin ka talaga. So yung ginawa sa akin na to, grabe ho, talagang matindi ho. Talagang ni panalangin, wala. Talagang ilalagay ka talaga para ka bang isang isda, kukunin ka sa dagat, tapong ka sa lupa. Yun talaga. Or di kaya isa kang hayop, lalagay ka talaga sa dagat, tapon ka sa tubig. Naalala ko tuloy yung pinanood ko din nung mga late 80s ba yun o early 90s, yung hindi sila pumapatay. Hayaan ka nilang mabuhay, pero siguraduhin mo talaga magsasuffer ka sa buong buhay mo. Ganun ho talaga ang nangyayari ngayon sa Pilipinas. Masakit ho. Masakit na realidad. Ang sumpaan dito, kahit sumumpa ka man sa Diyos, baliwala na . Baliwala ho. Wala hong mayroon tayong mga safeguard sana, yung mga batas, mga kasalukuyang procedure sa loob. Bagaman may tulad yan sa akin, may direktiba, talagang babaliin na lang basta-basta sa ibaba . Napakasakit ho. Isang napakasakit na Dahil siyempre sila, itong mga to, alam nila na tulad ako, isa lang akong mahirap . Hindi man ako nag-iipon ng mga kayamanan dito. Tulad yan, kahit na meron ako, bigay talaga. Kasi alam nila yung mga documents, basang-basa nila . So yung mga masiselang impormasyon na yan, sabihin ko na in particular sa finances or financial status, talagang wala ako niyan . Kasi ako ho, nung ako'y wala pang obligasyon, halos padala sa bahay lahat . Opo, padala sa bahay lahat. Yung ibang bagay man, di inilaan ko yun sa Panginoon. Ganun ho katindi rito. Talagang masabi ko, magsi 6 months na ho, wala pang sahod, wala talaga. Ngayon, isa itong mabigat na bagay kasi naghahanap tayo ng mga legal na sana remedy. Wala rin kasi ang kailangan ngayon,
dito sa Pilipinas, kailangan mo talaga ng pera o di kaya sali ka sa ibang grupo. Yung masakit ho talaga, may samahan ka ng nag-pledge ka ng allegiance mo sa gobyerno, pero doon sa loob meron talagang gaya nga ng iba, marami pa po. Kahit sa ibang mga serbisyo, mga branch ng government, meron talagang masakit talaga masyado. Tulad yan, yung anak ko rito nahingi minsan, wala talagang maibigay. Nagigising na hindi 10 oras, nahingi ng pagkain, wala talaga. Kahit na minsan na mga ilang beses o may mga na-contribute din tayo, kaso lang hindi binigyan ng recognition eh. Siguro para patayin yung kasaysayan, yung hindi nga lang mamatay yung kasaysayan doon, tulad yan sa pera na lang yun sa color guard. Hindi ko na lang inaano yun, pero ako makwento ko lang kasi talagang malutong ho na PI inabot ko doon eh. Minura ako eh. Putang ina mo, alam mo na hindi magkasabay eh. Ganon ang nangyari sa akin. Pero na-justify ko yun na pagsabay ko ho noong 2001. Yung isang realidad pa nung 2001, December 30, nasunog yung isang mall dyan sa may Valeria Delgado, Iloilo City. Yan po yung SM. December 30 po yan. On or about 10 o'clock to 10:30 AM. Umaga po yan. Siguro may ewan ko paanong nangyari, bakit nagkandasunog yung mga panindang mga paputok doon. Ang dami ho eh. Ang daming nakalatag. Grabe. Ewan ko ba paanong pumutok yon. Tuloy-tuloy na nung pumutok. Talagang liyab. Nasunog pa nga isang kotse doon eh. Kung hindi ho ako nag-respond doon, abay marami hong sasakyang masunog. Ito ka ngayon dahil sa naapula na ngayong sunog at hindi sumabog yung Nissan Sentra Series 2 na kulay pula, hindi na ho lumala yung apoy. Lalo pat nakita ng ibang mga may-ari ng sasakyan din nakatabi ng kotse na yon doon sa entrance ng SM dyan sa may Valeria. Yun, Valeria yun eh. Valeria Street. Adjacent ng Valeria Street. Doon yung nagumpisa yung sunog eh. Nung makita nila na lumapit ako, pinagkukuhan nila yung sasakyan at salamat naman sa Diyos at talaga namang naapula. Kasi kung hindi ho, lalong lilipat yung apoy doon sa kabila kasi mainit eh. Napakainit ho. Talagang yung dito yung mga balahibo ko sunog eh. Nagkanda sunog sa iba kong ano sa ulo, saka sa muka, hindi gaano. Pero sunog-sunog ho, yung mga maliliit, yung mga pinong balahibo, sunog talaga. Tsaka salamat sa Diyos, hindi sumabog yung Nissan Sentra Series 2 na kulay pula. Bagaman yung apoy, umabot na doon sa may gas tank. Opo. Nakatayo po ako doon at ini-sprayan ko ng chemical kasi nakita ko lalala eh. May tendensyeng sumabog eh. Kasi naglilik na doon yung gas sa loob ng tangke kasi nga mainit na. Nagliliyab. Ganun ho. Salamat sa Diyos, siguro mga another 5-10 minutes pa at dumating din yung fire truck. Bagaman nga ho, sa katotohanan lang, merong fire truck doon sa tabi mismo ng SM, kaso lang holiday yun, wala talagang katao-tao. Kaya nga siguro tinanggal iyon ng SM noong 2001 pagkatapos ng trahedyang sunog, tinanggal talaga doon. Kasi parang naging walang silbi, may mga fire truck, may opisina ng fire station, kaso wala talagang katao-tao kasi nga December 30 yun. Dumating yung untoward incident, yun na nga. Isang malungkot pa noon, yung isang personnel o empleyado, isang empleyado ng SM na yan dyan, talagang ininsulto pa ako eh. Humingi lang ako doon ng para bang certification with regards to doon sa Heroism Act. The Act of Heroism, humingi lang ako ba ng endorsement.
Kasi gamitin ko sana yun sa trabaho para ba, siyempre, abay, saving lives din yun eh. Saving lives and property. At liban doon sa saving lives and property, adi nakapag-save ng ang dami hong empleyado niya ng SM dyan. Katabi pa naman doon ng nasunugan, mga damit. May mga damit, sapatos, kung umakyat yun, sumabog. Grabe. Pero malaki-laking, malaki-laking istorbo yun sa kumpanya. At saka sa mga taong posibleng mawala ng trabaho. Siyempre, maantala yung operation eh. Ngayon, yun po. Dismayado pa ako dun sa isang empleyado. Pero matagal na ho ito, at least naikwento ko lang. Ang nangyari, in-interview po ako doon ng isang radio station kasi itong nanay ng classmate ko nung college, tumawag siya sa radio station. Tapos in-interview ako. Nung nag-uusap kami sa telephone, recorded na pala iyon, ni-record niya. Tapos ang sabi niya, "Sir, abangan mo na lang bukas, sir, i-play namin." So that was, I think, mga December, I think first week of January na siguro yon, mga ganon. Mga first week of January na. Kumbaga na-delay yun siya ng mga ilang araw. Kasi nagkasunod-sunod may mga sunog din ho. Sa iba-ibang lugar doon nangyari din. Kasi nga, dahil nga siguro sa mga hindi natin masabing alam mo naman sunog yan eh. Kinabukasan ngayon so January, mga first week of January, in-interview ako dun sa radio station. Tinawagan nga nila yung mall, yung SM sa Valeria Delgado, at na-confirm nila talagang may sunog naman. At dami hong nakakita. Meron pa nga isa doon nung time ng incident pala, maalala ko, may sumigaw. Sumigaw siya, ano yan? Kumbaga binanggit niya yung ahensya ng gobyerno kung saan ako'y empleyado. Yun. Hindi ko na lang napansin kasi umakyat ako nun sa may Photoshop ang taas ng Photoshop nasa 5'9", 5'10" yung height ko. Yung Photoshop mga 6'3", 6'4" yon. Matangkad mataas siguro mga 6'2" ganon. Matangkad yung Photoshop, yung papasok na ng ganon, tapos magpipicture kayo sa loob. Humawak ako doon 2 kamay, malakas ako sa pull up. Inakyat ko yon. Hawak lang ako doon, tapos nag-pull up ako doon, sabay tinap mo ko yung katawan ko pataas hanggang sa pumasok na ako doon sa may kisame ng SM. Kasi nga yung isang fireman doon, medyo may kabigatan, malaki siya, sinilip ko, inisprayan yung kisame doon. Sabi ko, "Sir, ako na." Yung nilapitan ko siya, nakita niya medyo manipis ako. Sabi ko, "Sir, magaan lang ako." Maigi nga, hindi ako nahulog sa baba kasi naapakan ko yung isa sa mga apakan doon sa ibabaw. Bumagsak banda, siyempre parang nag-ninja ako doon. Hindi ko tinuluyan kaya hindi lumusot yung pako doon sa kisame. Tapos inisprayan ko na ng tubig tsaka na ako bumaba. Yun na. Wala talaga sa isip ko noon na yung act of heroism, the act of heroism na ginawa ko noong 2001, that was December 30, doon sa SM, dyan sa Valeria Delgado, pwede palang humingi doon ng para bang acknowledgement, appreciation, kung ano man, para pala gamitin yon sa opisina. At least magkaroon ka ba ng promotion din kung ano. The act of heroism itself. Kasi marami akong nakita later, tulad yung mga nagligtas ng buhay, talagang pinarangalan sila, nagka-promote pa. May nag-advise sa akin na excuse me, na humingi ako doon, bumalik ako sa SM. Bumalik nga ako doon kinabukasan, that was December 31. Bumalik ako doon, tapos humingi ako ng recognition. Kaso ang nakuha ko po, insulto doon sa isang empleyado. Siguro hindi man ako kagapuan. Yun siguro. Sabi niya, "Hindi kami sir nagbibigay ganito, ganyan." Pero hindi naman ako nagtatampo sa SM. Kasi isang empleyado lang yun Wala namang kinalaman yung management doon sa naging ugali o naging asal ng isa nilang empleyado. Yun na nga, nung in-interview pala ako sa radio station, balik tayo doon. Tumawag yung nanay ng classmate ko nung college sa isang radio station. Tapos in-interview ako. Yun pala yung usapan namin. Na pala yun, naka-record pala yun.
Tapos sabi niya, sir, ganitong oras din kasi around mga tanghali yun eh. Of the first week of January. Mga days lang yung ng diferensya. Siguro mga around 2 days, 3 days lang yung ka-diferensya. Nung buhat nung masunog yung SM. In-interview naman ako. Ano bang radio station, nakalimutan ko. Pero pag makita ko, maalala ko yon. Hindi siya Bombo Radio, hindi siya yung matagal-tagal na kasi hindi na ako nakauwi eh. 13 years na ho ako hindi umuwi ng Iloilo City. Mga 13 years na po ako hindi nakauwi. Kasi last ko na uwi was way back 2013 pa, hindi na ako umuwi. Ngayon, in-interview pala ako noong 2001, tapos sabi niya, sir, around ganitong oras din, abangan mo na lang bukas, tapos ipi-play namin to. Sabi ko, sige sir. Tumawag ako the following day, the next day. The next day, tumawag ako kinabukasan sa radio station na yan. Ano bang radio station na yan? Sikat din yan siya eh. Hindi siya yung isang, hindi siya kaso ayoko banggitin kasi. Ano ba yung radio station dun sa Ledesma? Sa Ledesma, sa may malapit sa Super. Mabini, ano yun? Mabini, Ledesma. Hindi. Binanggit mo to. Hindi yun, Bombo. Hindi yun siya. Ano siya, yung basta hindi siya kalimutan ko. Hindi siya wala kasi naman. Radio station nga eh. Di kinabukasan, tumawag ako doon sa radio station. Sabi ko, sir, ako po sir yung in-interview nyo kahapon. Ako po si Jesus Sukgang, sir, yung nag-respond doon sa sunog sa SM. In-interview ako. Sabi niya, sir, na-play na namin, sir. Sabi mo ganitong oras. Ay, oo nga pala, sir, no. Tama ka nga. Sabi ko nga, ganitong oras. Sir, na-play namin kanina pa, mga alas 7 ng umaga. Sabing ganon. Kasi nag-aabang ako doon sa bahay ng classmate ko nung college. Ang tagal ho. Wala pa rin. Tumawag kasing sabi ng mama niya, tawagan mo. Nawagan, yun na nga. Na-play na pala nila ng maaga, siguro mga around 7 or 8 in the morning. Ay, ganun ba, sir? Akala ko kasi, sir, ang sabi mo kasi, sir, kahapon, the same time din, sir, na ipi-play ninyo. Sige, sir, sabi niya, saglit lang, sir, ha? Kinausap niya ngayon yung anchorman doon, yung time na yon, yung slot. May anchorman doon na naka-live, eh. Nasa malapit na sa dila ko, hindi ko mabanggit yung radio station eh. Talagang pasalamat din ako sa radio station na yun. Ngayon, isi-search ko na lang. Pagka ma-search ko after ng Facebook Live na ito, ipopost ko at magpapasalamat ako. So, ang sabi ngayon, salamat kay Vincel Sukgang. Ito si Vincel Sukgang pala, pamangkin ko ito eh. Anak ito ng kapatid ko na si Sheila. Kamusta kayo dyan? So ito na si tito mo, nagpe-Facebook Live. So, salamat sa Diyos kay mama mo. Nagpadala rito ng financial assistance. May nakaugtong buhay na naman. Ngayon, ito ka ngayon. Sabi niya, sir, saglit lang, sir. May kausapin lang, sir. Kinausap niya ngayon yung duty doon ng anchorman sa slot na yun. Tanghali. Sabi niya, sir, pwede ba, sir, interviewin ka namin ulit? Sabi ganyan. Ganun ba? Sabi, sir, live na ito, sir. Hindi na ito pre-recorded. Sabi ko, sige, ikaw. In-interview ako ngayon. Tapos sinaysay ko na around 10 o'clock to 10:30 pagbukas mismo ng mall kasi naghahanap ako ng laruan eh. Yung laruan para sa bata kasi yung para sa inaanak ng kakilala, kaibigan. Kasi kinuha niya akong ninong eh. Naghanap ako ng mga laruan doon kasi pangregalo nga. Kasi nga December 30 yun eh. Yun na nga, sabi ko around mga 10 to 10:30 in the morning may narinig akong putok. Akala ko barilan. Pero sumunod-sunod na, tumakbo ako yung sinilip ko ngayon. Ay, pagsilip ko talaga doon sa may Valeria Street, yung pinto doon ng SM adjacent di Valeria Street, talagang ang laki na ng apoy. Tapos, putok talaga, ang daming paputok.
talagang maitim na rin yung usok, may apoy pa, ang dami pa putok. Siyempre nagtitinda ng mga paputok yan doon, mga hile-hilera doon eh. Eh ngayon, yung isang empleyado doon ng SM, nakahawak ng fire extinguisher, yung dry chemical. Yun ang kinuha ko ngayon kasi wala talagang lumabas, talagang yumuko ako kasi lakas ng usok eh, umiitim eh. Medyo may kalakasan pa yung hangin. Yun na. Eh nung napansin ng iba na may lumapit na in-sprayan ko yung apoy sa kotse kasi nasunog na pati yung kotse, yung hood. Nakita ko sunog na eh, Nissan Sentra. Gusto ko man sana iligtas yung kotse na yon, yung Nissan Sentra Series 2 kasi kaunti pala yung apoy na kumakain dun sa harapan ng kotse eh. Hindi ko mailigtas-ligtas kasi just in case kinakabahan din ako noon. Una nakalak yung kotse, tapos basagin mo, itulak mo. Nag-aalangan din ako just in case kasi halimbawa hindi naman sa hiningi eh lumaki yung apoy tapos sumabog eh nandun ako sa loob. Eh sino magliligtas sa akin noon? Eh wala ngang lumapit. Ako lang mag-isa. Wala akong lumapit. May tumulong man sa akin, binigyan din ako nakita ng isang empleyado na inisprayan ko yung apoy. Inaabutan niya ako inabutan pa ako ng isang dry chemical, yung extinguisher hanggang sa nakita ko yung apoy doon, umakyat sa gas tank ng Nissan Sentra Series 2. Eh nakita ko maapaw na yung parang may yung naglilik. Eh umakyat na yung apoy doon. Nakita ko yung apoy gumuguhit na doon sa may gas tank eh. Inisprayan ko. Salamat naman sa Diyos, hindi talaga sumabog yung kotse na yon. Kasi kung sumabog, talaga namang sunog-sunog talaga ako. Talagang maligo ka talaga ng gasolina doon. Grabe. Eh ngayon, gasolina at apoy, mamatay ka talaga doon. So, ang nangyari, yun na nga. Yun ang matindi nung in-interview ako. Ni-recall ko ba, inulit ko. Eh, yung pala sila sa registration na yan, talagang nag-iimbestiga rin sila. Nagpadala sila ng tao at nagtanong-tanong sila doon. Eh na-verify nila, na validate nila na talagang nag-respond ako doon. Tapos nalaman din nila kasi nabanggit ko doon. Eh anong nangyari? Kasi nagtanong sila nung bumalik ako doon, nagtanong sila kung anong nangyari, kung nabigyan ba ako ng letter of appreciation o acknowledgement o ano ba. Sabi ko wala eh. Ininsulto pa nga ako ng babae doon. Sabing ganon. Sabi ko hindi naman ako nahingi ng pera o ng reward o ano. Akin lang kako, papel lang naman tsaka ink. Appreciate lang ba na nag-contribute din tayo para maapula yung sunog at nakapagligtas kako ng saving lives and property din yon. Kasi tulad yan, beyond the call of duty yun eh. Yung the act of heroism or the act of saving lives itself is beyond the call of duty din eh. So nakapag-respond ka, nandun ba yung presence of mind mo? Tapos siyempre pagka alam mo na medyo delikado ka, na iligtas mo pa yung kotse, kung sumabog yung kotse, nandun ka sa loob, walang magliligtas sa'yo kasi sulong-sulo mo talaga yung apoy doon. Yun na nga. Pagkatapos nito, hanapin ko yung isang registration na yan. Nasa bibig ko na, hindi ko nakalimutan ko talaga kasi that was almost 25 years ago eh. Nasunog yung SM na yan. Nakwento ko lang kasi nga isa yan sa mga bahagi kasi ng kasaysayan yan eh. Ng buhay ko at kasaysayan din dyan sa Iloilo City. Kasi nga nakapag-contribute ka ba? At least hindi lumala yung pinsala. Nasunog man, bukod tangi lang yung mga paputok doon. Yung nasunog, yung tsaka isang pirasong kotse lang yung nasunog doon. Kasi kung hindi talaga lumapit, sunod-sunod yun eh. Kasi may mga nakaparada mga kotse doon. May mga nakaparada. Pag nasunog yung isa, magkakatabi, mainit. Sunod-sunod yun, lilipat-lipat yan. So yun na nga. Sabi naman ng announcer, sir, anong sinabi sa iyo ng SM? Sabi ko, in particular, wala namang kakong kasalanan yung SM na yan. Kasi kumpanya yan eh. Sabi ko, empleyado. Yung empleyado lang. Wala namang kinalaman kako yung kumpanya sa kung ano man yung naging asal ng isang empleyado nila. Babae kasi yun eh. Siguro tingin niya sa akin, simple lang o wala talaga. Ayos lang yun.
So yun o, isa sa mga na-contribute ko dyan sa Iloilo City. Ang naging bunga lang noon na maganda kasi nung isang kong kapatid, yung kapatid ko na si Jan Sukgang, nag-apply siya dyan sa food chain. Sa isang fast food. Nakita yung pangalan niya. Sabi niya Jan Sukgang, ano mo si Jesus Sukgang yung nag-respond dyan sa sunog sa SM? Sabi niya ganyan. Sabi niya, ay ma'am, kapatid ko po iyan, kuya ko. Ah, ganun ba? Kapatid mo yon? O sige, tanggap ka na. Talagang wala na akong maraming interview. Talaga yung sabi nga, yung mabuting pangalan, mas maigi kaysa ginto o sa kayamanan. Kasi talagang ang katotohanan niyan, pagdating ng araw, haharap man tayo sa Panginoon, abay hindi man hahanapin ng Panginoon dyan kung iyong mundo'y nakuha mo na. Hanapin ng Panginoon yung pangalan mo din. So, ganon. Ibig sabihin sa pangalan, yung common sense at logic dyan, pag may binanggit kang pangalan, ibig sabihin kaakibat na noon yung mga ginawa. Kasi in particular po sa pangalan, tulad sa amin dyan sa Panay Island, pag binanggit yung apelyido mo, talagang identify kung taga saan ka. Kasi sa Panay Island, hindi sa pinopromote ko yung mga lahing Ilonggo, no? Kasi Ilonggo din ako. Diyan kasi sa Panay Island, yung mga apelyido diyan, pagka narinig mo yung ganyang apelyido, may mga lugar ho yan na pinagmulan. Ibig sabihin, pag ganyan yung apelyido mo, ay taga roon ka. O ganyan yung tribo mo, ganyan yung lahi mo. So ganun ho yan siya. Kasi basta ganun ho diyan yung yung isa sa mga naging norms ng diyan sa Panay Island. Pag nagbanggit ka ng apelyido, abay kilala ka kung ano ka, anong tribo mo. Tapos siyempre kasama na doon yung mga attributes ng inyong at saka history ng inyong pamilya, history ng inyong lugar. At isa nga pala sa kinento sa akin ng tito ko sa mother side ko, naalala ko ngayon lang din. Ang lagi niyang pinagmamalaki yung bukang bibig niya lagi pag nagpangita yung mga pamilya, mga pamilya, yung founder ng Dingle daw, yung great grandfather namin. So ganun yun, isa sa mga hero diyan. Kaya siguro baka yun ang sabi niya lang naman, hindi ko naman pinind out yun. Kasi tulad ngayon, siguro pagkatapos din ito, isa rin siguro sa isa-search ko yan. Pero ang isa kasi sa nakilala ko dyan na founder sa Dingle, kamukha niya kasi si Nancy, yung aking tita na si Nancy Kaputli. Yan po yan, yung kahawig niya, yung isang general dyan o yung founder ng Dingle na Ilonggo din. Kahawig ng aking tita. So ganon. Kaya siguro tinawag ng mga Ilong, joke, malalaki Ilonggo. So yun po yan. So balik tayo dito sa kasaysayan, dito sa Pilipinas. Particular po on my side of the history. Yun po, isa sa mga na-contribute ko dyan. At sa trabaho, naging balita din yan. Binanggit nga yan ng isa kong dating boss, kausap niya yung isa ko ring boss, nag-uusap sila. Sir, hindi ko nalang mabanggit yung pangalan ninyo, ayaw ko lang sir mapolitika kayo. Sinabi niya, nabalitaan niya yun noong 2001, kasi narinig ko nag-uusap sila doon sa opisina noong 2001. Yun. Pero ayos lang yun, bagaman hindi tayo nabigyan ng award o ng recognition ng local government, kasi pwede nga palang i-acknowledge yun ng local government. At ito nga pala yung naging dahilan ko bakit ako'y bumalik doon at humingi ng acknowledgement. Kako para, kasi tinanong din ako sa radio station Sabi ko, bumalik ako doon hindi para pansarili lang. Para kako yung the spirit of patriotism, the spirit of the love of country, yung the spirit of the act of doing good. Sabi ko para lumaganap. Kasi pag nakita nila na, tumutulong ka, nagliligtas ka ng buhay, di, makahawa ba?
Tulad yan, yung isang negative din dyan, siyempre yung mga kasamaan, nakakahawa din yan Nakasulat kasi yan sa Biblia na yung masamang kasama sumisira ng mabubuting ugali. Kung nagpakita ka ng mga mabubuting gawa, di maka-impluwensya din yon. So ganun ho. Ganun yung aking advokasya noon. Bakit nga pala ako bumalik doon sa SM Valeria the day after na maganap yung sunog, bakit ako bumalik doon at humingi ng sort of appreciation or letter of appreciation or letter of acknowledgement or endorsement man lang, kasi para magamit ko sa trabaho, kasi pwede kasi yun for promotion So hindi man ho ako maalam kasi noon sa write up pa, kasi kung pwede sana baka may nag-advise sa akin, hindi man nakaano sa akin na humingi ng letter o gumawa man lang, kahit na hindi ako bigyan, gagawa pala sana doon para bang i-endorse mo na rin, hihingi ka lang. At least naging formal yung pagpunta mo doon at pag-request. So ganun po yun siya. So yun na nga, isa sa kasaysayan niyon. Ngayon, ang akin lang sa trabaho, hindi man tayo naging dire-diretso sa dyan, sa trabaho, kasi may mga bagay din minsan na mahirap Tulad ako, stay at home ako, hindi ako sanay sa kalye, hindi ko alam talaga halos makisama o kung ano bang mga sakyan, yung mga kahit nakalukuhan na. So, pero alam nila yan na akin, yung trabaho lang. Hindi tayo nagpapahamak ng kasama, hindi tayo nagpapahamak ng kapwa. Akin, trabaho lang. Tulong kung may maitulong, kung kaya, kaya. Pero bagaman na, halimbawa, beyond the call of duty na, tapos wala namang sanksyon, ang maging balik sa atin yan negative pa, abay ibang usapan na yon, kasi ikaw kapahamak mo na, bagaman utos man yan halimbawa, kung hindi naman legal na utos yan, pwede namang hindi sundin yun kaso lang sa kasalukuyan ngayon ako wala talaga akong panlaban, kasi ang nagsisanti sa akin medyo talagang masabi ko talaga mataas masyado wala sa level ko Kaso lang yung naging katwiran ko naman na naghanap ako ng legal remedy or legal help, legal aid. Talaga naman kasi may utos sa taas Pero doon sa loob namin walang may humarang Na sabihan ba siya na mayroon palang papel to. Wala Tsaka yung malungkot pa, hindi ko na nakita, hindi kasama doon sa yung attachment ko, yung mga proof na kung saan na meron akong legal na basihan, at gumawa din naman ako ng action within that month, kasi first week of May, inaksyonan ko naman yun, May din month of May, although 23 of May. So meron lang mga discrepancy na ilang days, wala namang expiration yun, but then ginawan ko talaga ng month of May din. Ang iniwasan ko kasi doon, ito na nga yung ownership, dahil nga doon sa may tinatawag na random checkpoint ang PNP, at saka may mga nabalitaan ako, may mga na-impound na dahil doon sa ownership, mabigat ho yung penalty. Matunog ho yan sa sa YouTube. Ang dami ho yang nag-feature o nag-cover o nag-upload with regards doon sa tawag na yan, yung sa LTO na batas o na circular or na ordinansa, national ordinance ng LTO, na lahat ng yung sa ownership ng sasakyan, kotse, motor, ganon, o truck, basta ganon po. So yun lang yung akin. Dahil isang malungkot, isa lang tayong hamak na mahirap at mababa, talagang halos apak-apakan ka na lang, yun na nga. Pero tuloy pa din yung aking mag-a-apela pa rin ako, kasi yung second letter ko tapos na, ipiprint ko na lang ulit tsaka pirmahan, at siguro ipa-notary publico ulit, tapos isubmit ng panibago, kasi nga malungkot na wala yung mga attachment ko. Pero meron akong copy pa rito. Ang nakalagay lang sa akin dito yung isang original, yung varnish copy lang, pero yung ibang mga attachment doon na original, talaga
mahalaga sana yun eh. Mahalaga sana yun. So, pero magpiprint pa rin naman. Meron pa naman akong hawak na kopya. So, ito lang po, yung inyong abang lingkod, hindi ko naman pinagmamalaki yun. Akin lang sana, i-update kayo. Talagang dito sa Pilipinas, depende talaga kung sino yung nakaupo. Kung talagang magsasalita ka man ng katotohanan, talagang masakit-sakit sa kanila, kung nakikita nila, napipisil nila na isa kang kaaway, wala talaga. Kasi akin lang naman ho kinukot, ipopost ko na rin dito. Yan, pinost ko na. Yan. Yan. Mali pa yatang na-post ko ah. Ulitin ko na lang. Ito, ipopost ko. Ito. Yan. Yan ang isa sa masakit-sakit na siguro hindi nila, may mga taong hindi matanggap yan. Yan. Quote, if you build an army of 100 lions and their leader is a dog, in any fight, the lions will die like a dog. But if you build an army of 100 dogs and their leader is a lion, all dogs will fight as a lion. Unquote. Ano po yan? Kay Napoleon Bonaparte, French Emperor, King of Italy, French statesman, general, tactician, revolutionary. 1760, 1821, source, Google, Wikipedia. The Philippines, both eagle and lion. The Philippines, the lion. Manila and Luzon, forehead. Palawan Island, snout. Panay Island, the eye. The lion with 3 stars, the official seal of the Office of the Philippines President. Yan po. Ito naman ay isa sa mga ipopost ko din kasi na-post ko ng una, nagkamali pa. So ito na, dagdag ko na lang. When you have something to say, ito na nga. Silence is a lie, and tyranny feeds on lies. Dr. Jordan B. Peterson, Canadian psychologist, author, commentator. May kasunod pa po yan. Yan, basahin nyo na lang po, na-post ko naman. And to my English speaking subscribers, thank you very much for your trust and confidence. If you want to like, share, thank you very much, and may God bless us all in Christ Jesus with the Holy Spirit. Thank you very much for your time, and may you find this channel helpful, and any possible you find it relevance. Thank you very much. So again, maraming salamat sa inyo. Dito po inyong lingkod, talaga hong nagre-refresh lang ho. Aking dalangin talaga sanang makakita din ako ng remedy, legal na remedy. Kasi mabigat-bigat eh. Talagang hindi ho biro yung 6 months na wala na hong sinasahod, mabigat ho. meron man akong nakuhang pera doon sa pag-ibig, talagang ang dami ng binayaran ko. At may mga tao din talaga na naging kaibigan ko rito, mga naging kilala na minsan abot-abutan mo rin. Kasi maawa ka rin eh. Tumulong din sa akin yung mga yon, kahit bagaman maliit-liit man yon, pero nakaugtong buhay din ho yun, yung mga ganong tao. Mahihirap man sila, gaya ko ring mahirap, kami lang ho dito yung nagtutulungan, yung kumbaga magkaka-espirito, magkakasingdiwa, bagaman iba-iba ang relihiyon, iba-iba yung pananampalataya, meron kaming tinatawag na common ground, that is being a human being. Yun po, maging makatao, maging makapwa-tao.
So yun lang po yung aking advokasya. Just in case po kung lolobin makaraos, malagpasan ko itong dagok sa buhay ko na ginawa sa akin ng kasama ko, talagang ang bigat to talaga. Walang masabi ko talaga ma'am, wala talaga ma'am awa ma'am. So hindi ko maintindihan yung logic kung institusyon na yan, sa institusyon na yan, dyan tayo sumumpa ma'am Grabe. Tapos sa isa pang kasama, batang-bata pa dyan sa loob, talagang nilapatan pa ako ng circular na yon. Hindi man lang naisip na merong mas mga nauna sa akin, pinalagpas nila Tapos sa akin talagang wala man lang ka ano-ano yung panalangin. So, ganun talaga sa buhay kasi maalala ko kung panahon ito ni President Duterte, talaga sigurong may tulong talaga, may mag-a-action. Sa ngayon medyo iba ngayon yung mundo Talagang mapait ho talaga. Bagaman yan sa buhay, ano din naman yan, parang realidad din. Kasi sa buhay meron talagang mga mapapait din. Tulad yan yung mga ampalaya, malunggay, o iba pa po, yung mga ibang klase pang gulay o prutas na mapapait. Talagang nagpapaalala ho yan sa buhay, meron talagang mapapait. Bagaman meron din namang matatamis, maasim. So ganun po talaga ang buhay. So ang atin lang ang pag-asa, ang panalangin natin sa Diyos po. Wala po sa tao. Kung sana malagpasan ito, tulungan sana tayo ng Diyos at ako, tulungan sana ako ng Diyos. Kasi hindi lang naman ako yung nag-iisa rito. Kasi may obligasyon na rin ho ako, may anak na ako. Tulad sa aking mga magulang, mga may edad na, may sakit pa yung iba, di talaga namang hong doble dago ko, isipin ho yan sa araw-araw na lahat. At naging biyaya din ito kasi isa sa mga naging dahilan din ito kasi matagal kaming hindi nag-uusap Matagal na panahon ho. Nagkaroon kami ng mga pag-uusap ng lately lang. Yun nga lang, ito pa nabalitaan nila na 24 years na ako sa serbisyo, due for retirement, sinisante pa dahil lang dun sa isang papel. Hindi naman kabigatan yon kung talagang sana tiningnan lang din sana o binigyan sana ng awa. Ganun ho talaga dito sa Pilipinas, yun ang masabi ko. Yung salitang impunity o the abuse of discretion, yung pagiging pagwalang awa, yung pagmamalabis. Hindi ho ako tulisan Isa ho akong kasama. Bagaman yung kasama ko pag may humingi ng tulong sa akin, talagang kung kaya mo, tulungan mo. Hindi para ipahamak mo yung kasama mo. Kasi ganyan man yung sumpaan dyan. Ang akin lang, dahil marami na rin akong nasaksihan, yung mga naggaganyan dyan sa trabaho, sa serbisyo, talaga hong nagbayad din ho sila. Nakita ko rin ho. Opo, nakita ko rin ho. Matindi rin ho yung dumating sa kanila. Yung iba doon nagkandamatay na rin. Talagang pinagpahinga na rin sila ng Diyos wala tayong magawa kasi ang nagdedesisyon man sa buhay natin kung hanggang saan tayo, hanggang kailan tayo, sa Diyos. Kasi ang buhay natin, hiram lang naman ito. So, ganun lang ma'am. Panapanahon lang din yan. Kasi sabi sa Ecclesiastes, chapter 3, verse 1 to 8, bawat bagay may panahon sa ilalim ng araw. So, ganun ho siya. So, ano pa ba? Bago tayo magtapos, aking lang ma-share is start the day right, do things right, and the day right, start with your right hand and the right foot. Sharpen yung memory po yan Akyat baba ng hagdan, labas-pasok ng pinto, magsuot ng damit, anything, apparel, puro ho sa kanan kasi constant reminder ho iyan. Sa paggawa natin ng mga bagay na iyan, masisharpen pa yung ating memory. Yan po. Liban pa doon sa mga activity natin, iyan po siya. So kung gusto nyong dagdagan, gawa kayo ng, paalala ko pala si Schindler's List. Kung napanood nyo yung movie na Schindler's List, si Liam Neeson, ang ano niyan, si Oscar Schindler nung time nung Nazi Germany. Bakit ko ba nabanggit si Oscar Schindler? Yung
sa pelikula na Schindler's List, meron po kasi siyang maliit na notebook, yung parang pocket size na notebook. Sinusulat niya yung lahat ng activity niya at saka yung lahat na gagawin niya, parang assignment notebook niya. Nasa bulsa niya lang yon. So it's at the end of the day, binabasa niya yon, or from time to time binabasa niya para po maalala niya yung kanyang mga activity. So yun po siya. So pwede rin ho kayong gumawa niyan. At sa government naman, meron po yan silang tinatawag na bulletin board. Sa bulletin board, nakasulat doon yung mga activity niyan for the whole week. Kasi tulad yan, gumagawa yan sila ng mga activity. Halimbawa, for the whole week, sinusulat nila yon, and for the whole month. So para lagi tayong ma-remind. So ganun po yan siya. Kaya nga sa school, tinuturuan tayo ng mga basic. However, hindi ko po napapansin yun, hindi nabibigyan din na yung pala yung laking tulong na yan kung meron kang assignment notebook o record book. Yung maliit lang, isusulat mo lahat ng gagawin mo pa for that day para bang assignment notebook mo. At least mga constant reminder ka na, oy, meron ka palang dapat gawin pa, o meron ganito, ganyan. So, ganon-ganon lang po yung buhay dito sa mundo. Kailangan po natin mag-share. Tulad nga sa The Parable of the Talent, share po natin yung ating mga talino or talent sa ibang tao para po kung yung mga bagay na iyan ay makaligtas ng buhay o makapagbigay ng lunas sa ibang tao, abay salamat na ho sa Diyos. Kasi tayo, dumadaan lang naman dito sa buhay, hindi naman tayo dito permanente. Lahat ho tayo, wala hong magpe-permanente rito. Kung ano mang filosofiya ng iba dyan, ganun pa rin ho yun. Kasi kung sabihin nila na permanente rito, mga estatwa, estatwa may ano din yan, may duration din yan. Kahit na bato man yan, may bakas din yan. Lahat to ng bagay na nakikita, sabi nga sa Biblia, lahat ng bagay na nakikita may kawakasan. Ngunit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. So may magcha-challenge naman dyan ng mga scientist, abay pwede ho yan. Just in case ho. So siya nga pala, ipopost ko pala kung pwede ko i-post dito. Sana nga magkasya kasi hindi magkasya Yung tanong ko na may papremyo na liban doon sa price, may kasama po siyang 133,000 pesos. Yan po. Just in case na may sumagot dito sa tanong, abay salamat naman sa Diyos at merong sumubok. Yan. Ayaw Comments daw, hindi pwede sa 100 items. 100 characters, humigit Ang dami nang na-post ko. So, yun po. Ano po bang isi-search ko? Yung founder ng Dingle. Tapos ano pa ba? Siguro i-refresh ko na lang ulit ito para maalala ko kung ano yung kailangan ko pang i-post pagkatapos ng Facebook Live. So again, start the day right, do things right, and the day right, start with your right hand and right foot. Akyat baba ng hagdan, labas-pasok ng pinto, magsuot ng damit, everything, umpisa po sa kanan. Ano po sa English yung kanan? Right. So yun po, start the day right. Start with your right hand and right foot. Yun po. Constant reminder, it will sharpen your mind, it will sharpen your memory. Salamat po sa Diyos. Ang karangalan po at ang kapurihan ay sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo. God bless us all in Christ Jesus with the Holy Spirit. This is your host, Jesus Sukgang, Ode Alteram Partem. Let us hear the other side. Amen.